Magandang araw po sa inyong lahat. Narito tayong muli sa pagpapatuloy ng kwento nating Aswang Killer. Bago pa lumubog ang araw, ay may ginang na dumating sa gusaling pinagkulungan sa amin. May inilabas iyon na mga pagkain mula sa bayong. Binigyan kami ng plato na may kanin at tinulang manok. Napasabi tuloy si Tingting, "Wow, ang sasarap naman ng pagkain dito. Para tuloy, ang sarap magpakulong habang buhay kung ganito palagi." Sumagot naman ang ginang. "Ayaw kasi ni Kap na nagugutuman ang mga preso. Dapat daw ay walang magkasakit at walang papayat para maging masaya ang mga kukuha sa inyo." "Ha? Kanino po kami ibibigay?" Tanong ko pa sa ginang. "Kay Sir Ben. Siya ang may hawak ng bayan ng San Vicente. Kumukuha siya ng alay gabi-gabi sa lahat ng barangay." "Ha? Anong alay po?" Tanong ko pang muli. "Hay, iho. Dayo nga talaga kayo. Wala kayong alam. Hawak ng pamilyang Buenaventura ang lahat ng magkakatabing bayan dito, pati ng mga barangay. Depende na lang sa inaatasan nilang mamumuno kung papaano papatakbuhin. Lahat sila ay mga aswang, kaya kumukuha sila ng mga taong kakainin. Mabuti na nga lang dahil nakipagkasundo si Kapitan na huwag gagalawin ang mga taga rito, kapalit ng pagbibigay niya ng mga dayo na napapadpa dito sa lugar namin." Lumapit naman ang isang bantay sa selda. "Belen, lagyan mo ako ng pagkain dito. Kakain na rin ako. Kumusta ang mga bata sa bahay?" "Ayos naman," sagot pa ng ginang. "Huwag mo silang palalabasin ng bahay ha. Baka makita sila ng mga tauhan ni Ben. Kapag natipuhan sila ay katapusan na nila. Maging si Kapitan ay hindi magagawang pigilan kapag meron silang nagustuhan." "Oo naman. Mahigpit kong ipinagbilin sa kanila na huwag magbubukas ng mga bintana at huwag din lalabas." Dahil sa pag-uusap ng dalawa ay napagtanto ko na mag-asawa pala sila. Manang, mag-asawa po kayo?" "Oo, iho." Boss, baka pwedeng may hilingin kami sa'yo." Wika ko pa. Sumagot naman ang bantay. "Iho, kung ihihiling mo na pakawalan ko kayo, ay wag mo nang ituloy. Hindi ko magagawa yun. Dahil siguradong buong pamilya ko ang iaalay kapag may isang preso ang nawala dito. Iyon ang bilin sa amin. Sa tingin mo ba, gusto rin namin ang ginagawa namin dito? Ayaw namin ito. Pero ginagawa lang namin para makaligtas ang aming mga pamilya. Kaya sana'y maintindihan mo ang punto ko at wag mong personalin." Muli naman akong nagsalita. Hindi naman po yun ang ihihiling ko." Ano pala?" Muling tanong pa noong nasa katamtamang edad na lalaki. Kung pwede po sana, kami nitong kasama ko ang ibigay niyo mamaya kapag may dumating na kukuha ng alay." "Ha? Gusto niyong mamatay agad?" Tanong naman ng ginang. Pwedeng ganun na nga. Para mapagbayaran na namin itong kasama ko ang mga maling nagawa namin sa itaas." Muli namang nagsalita ang lalaki. Di walang problema sa akin. Hanggat hindi mapapahamak ang pamilya ko sa kahilingan mo, kaya ko yung pagbigyan. Huwag kang mag-alala. Mamaya, sigurado na ang pagpanaw nyo. Kahilingan nyo rin naman, di ba?" "Sige po, salamat." Sagot ko pa. Sumagot naman ang ginang. "Nasisiraan na nga talaga kayong tunay. Karamihan ng mga nahuhuli dito ay sinasabing ipahuli sila sa pagbigay. Pero kayo, gusto nyong mauna." Opo. Nagmamadali talaga kasi kami. Tsaka, mainipin din itong kasama ko." Wika ko pa, sabay turo ko kay Tingting. Sumagot naman si Tingting na naging FPJ ulit ang boses. "Oo,
mainipin ako. At kapag nagkaroon ako ng pagkakataon doon sa harapan ng mga kalaban, ay hindi na sila sisikatan ng araw. Napailing-iling na lang ang mag-asawa, tapos umalis na rin agad ang ginang. Noong nakatapos na rin kami ni Tingting maghapunan, ay nahiga na kami sa sahig. Nagbigay naman ang mga bantay ng karton na pansapin, kaya doon na kami nakahiga habang naghihintay ng oras ng pick-up. Iniisip ko pa noon kung sino si Ben. Tauhan lang ba siya ng mga binabentura o isa rin sa mga anak o pamangkin? Pasado 12:00 noong maulinigan ko na nagkakaingay sa labas. Marami ang paikot-ikot na lumilipad, tapos doon bumagsak sa may harapan ng barangay hall. Tinapik ko na si FPJ, ay si Tingting pala. Ting, oras na ng pagsundo sa atin. Humanda ka na. Tuparin mo yung sinabi mo kanina ha, na hindi na sila sisikatan ng araw. Dahil sa narinig ko ng mga dumating, kapag nagbagal-bagalan tayo, siguradong tayo ang hindi na sisikatan ng araw. Oo, Kuya Lino, handa na ako. Maiksing sagot pa uli ni FPJ habang kinukusot-kusot ang kanyang mata. Makalipas ang ilang minuto ay lumapit na ang matandang nagbabantay sa selda. Mga iho, eto na, natupad na ang kahilingan nyo. Handa na ba kayo magpaalam sa mundong ito? Wika pa ng matanda. Sumagot naman si Tingting. Sisiguraduhin kong sila ang magpapaalam sa mundo sa gabing ito. Ay, bahala kayong dalawa, malalaki na kayo. Wika pa ng matanda. May dumating na rin na 2 pang lalaki na tauhan ng kapitan at lumapit sa selda. Oh, itong 2 na ang dalhin nyo sa labas. Sumagot naman ang isa sa mga lalaking dumating. Tamang-tama, malaki katawan nitong isa. Sabi kasi ni Sir Ben, pumili raw kami ng malalaki dahil marami sila ngayon nakakain. Oh, sige na, ilabas na yan. Wika pa ng matanda. Inilabas na nga kami sa gusaling pinagkulungan sa amin. Noong naroon na kami sa may tapat ng barangay hall, ay nagsalita si Kapitan. Mabuti, at yung 2 yan ang pinili nyo. Ayoko nang makita ang pagmumukha nila, lalo na ang maingay na yan. Sumagot naman si Tingting. Ako? Maingay? Napakatahimik ko kayang tao. Boss, kung maaari lang, huwag nyo dito sa malapit sa kabahayan lantakan ang mga iyan. Hindi makakapamuhay ng normal ang mga tao kung gabi-gabi silang makakasaksi na may nilalapa kayo dito sa harapan ng barangay hall ko. Kahit doon na lang sa may unahan. Wika pa ni Kapitan. Sumagot naman ang isa sa mga lalaking naroon. Walang problema, Kapitan. Hindi kami mahirap kausap. Dinala na nga kami ng mga kalalakihang iyon sa unahan. Papunta iyon sa direksyon ng main highway. Kasi doon iyong bahagi na walang kabahayan. Ang pinakamalapit na sa bahaging iyon ay ang tindahang aming binilhan ni Tingting ng merienda. Pagkarating sa talahiban ay huminto ang mga lalaki. Nagsalita ang isa. Ano? Simulan na natin! Sumagot naman yung isa. Wag muna! Hintayin natin si boss! Alam nyo namang ayaw na ayaw noon nang hindi siya nakakapamili at hindi nauuna. Tinulak naman kami noong may hawak sa amin na naging sanhi ng aming pagkatumba sa may gilid ng daan. Nasa 20 ang mga aswang na naroon. Tiwala sila na hindi kami makakawala dahil sa dami nila. Kaya wala na ring nagmungkahi na talian pa kami. Ilang saglit pa ay may 3 aswang akong nakikita na lumilipad sa itaas. Hanggang sa lumapag iyon sa harapan namin. Pagkalapag lang ay unti-unting nagpalit ng anyo. Naging isang lalaki at 2 magandang babae. Ano? Yan na ba ang hapunan natin? Oo, boss! Wika pa ng isa.
Tinignan kami ng diretsyo noong lalaki at namumukhaan ko kung sino siya. Ben? Ben Dalikad? Bulalas ko pa. Oh, bakit mo ako kilala bata? Tanong pa noong lalaki sa akin. Nagkausap na tayo dati, di ba? Noong nagwawalis ka pa sa harapan ng gusali na pagmamayari ng mga Buenaventura? Lumapit iyon sa akin habang inaalala ang mukha ko. Ah, naaalala na kita. Ikaw yung naghahanap ng pwesto para sa tindahan ng tiyuhin mo, di ba? Oo, ako nga. Pwes, hindi na problema ang pwesto dahil maraming pwesto ang naghihintay sa'yo sa kabilang buhay. Wika pa noon sa akin at tumatawa. Maging ang mga tauhan ay nagsitawa rin. Ben, bakit ka naging ganito? Hindi ito tama. Wika ko pa sa kanya. Ha? Hindi tama? Di ba sabi mo noon sa akin, tiisin at pagbutihan ko lang ang trabaho ko dahil balang araw ay maaaring taasan nila ang sahod ko. At ito na nga yun. Hindi lang nila ako tinaasan ng sahod. Pinagkatiwalaan pa at ginawang manager ng maraming bayan. Ben, hindi ka nila pinagkakatiwalaan. Ginagamit ka lang nila para maghasik ng kasamaan. Muli naman iyong sumagot. Wala akong pakialam. Dahil kung anong meron ako ngayon, ay masaya ako dito. Sumabat naman si Tingting. Masaya ka na sa ganito? Amoy imbornal at nabubulok na karne ang mga kasama mo? Tapos utusan ka pa ng mga boss mo na hindi mo naman siguro nakita? Puro lang pagpapadala ng mensahe ang ginagawa? At ang masaklap pa dyan, dahil kapag hindi ka pumayag sa sinasabi ni Kuya Lino na magbago, ito na rin ang magiging huling gabi mo. Pati na rin yung mga kasama mong amoy etyas ng tao. Singhal pa ni Tingting sa kanila. Sumagot naman si Ben. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil ako si Ben, ang pinuno ng mga bayan sa lalawigang ito. Sige na mga bata, simulan nyo na ang pagkain sa maingay na yan. Galit na wika pa ni Ben. Halos magkakasabay naman na umangil ang lahat ng naroon at nagpalit ng anyo. Nakakapagtaka lang dahil paanong nakakalipad sila noong magpalit sila ng anyo ay mukha silang taong lobo pero hugis tao naman. Ang alam ko magkaiba ang lahi ng mga aswang na lumilipad at ng mga taong lobo. Pero bakit pareho nilang nagagawa ang kakayahan ng dalawang lahi? Ibig sabihin, hindi sila nagmula sa normal na panghahawa ng mga aswang, kundi produkto sila ng isang eksperimento ng pagsasama ng dalawang uri ng aswang. Ting, mag-ingat ka! Mga hybrid sila! Magkahalong lahi ang kanilang tinataglay! Wika ko pa kay Tingting. Mabilis na umatake si Tingting sa aswang na pinakamalapit sa kanya. Sinipa niya iyon at ginamit na pangharang sa iba pang mga kasama nito, sabay gamit ng bilis mula sa kanyang mutya ng tikbalang at tumakbo patungo sa tindahan na hindi naman kalayuan sa amin upang kunin ang kanyang ibinaon doon na itak. Humanda ka, Lino! Wika pa ni Ben, sabay palit noon ang anyo. Pagsugod naman ng dalawang aswang papalapit sa akin para hawakan ako, ay mabilis kong ikinumpas ang aking dalawang kamay paturo sa kanila. Agad may lumabas na kuryenteng asul na sumalubong sa dalawang iyon. Nangisay ang dalawa at unti-unting umusok hanggang sa naabo. Nagulat ang lahat sa nakita, kaya halos magkakasabay na sumugod na ang lahat sa akin. Sumigaw naman mula sa malayo si Tingting. Hoy! Anong tawag niyo sa akin? Hindi ka laban? Bakit diyan kayo lahat sumusugod? Dito naman ang iba! Wika niya pa. Muling nagpalit ng direksyong pinuntahan ang ibang mga nilalang. At doon na sumugod kay Tingting. Ang hawak naman na itak ni Tingting ay naging espada na.
Doon ko naisip ang sinabi ni Kitaro na mananatili ang kapangyarihang iniwan niya sa amin habang nabubuhay siya. Kita naman ang excitement sa mukha ni Tingting sa pakikipaglaban. Ang ingay-ingay niya kasi na panay pa ang pangiinsulto sa mga kalaban para mas lalo pa iyong magalit. May 8 aswang naman ang nakapalibot sa akin. Noong isara ko ang aking kamay ay naramdaman kong meron akong hawak para iyong puluhan ng espada. Noong piniga ko ng husto ay lumabas ang talim pero yari sa asul na kuryente. Ayos ito ah! Espadang yari sa asul na kuryente? Kahit pala wala akong dalang itak ay meron pa rin akong armas. 2 pa! Wika ko pa. Sinalubong ko na ang mga aswang na papasugod sa akin gamit ang espadang kuryente. Lahat ng mahiwa noon ay napuputol, kahit pa nga leeg ng mga aswang. Nanlaki naman ang mga mata ni Ben at nagsalita. Ikaw? Ikaw si Lino? Ang sinasabi nilang mortal nilang kalaban na albularyo? Bulalas pa noon. Oo, ako nga. Kaya bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko ka na at pumayag na gamutin ko. Pag hindi, magiging katapusan mo na ang gabing ito. Sumagot naman si Ben. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa bumalik sa pagiging mahinang uri na nilalang at tagawalis para lang mabuhay. Wika pa noon, sabay tuloy-tuloy na ang pag-atake sa akin. Pilit kong iniilagan ang kanyang mga atake at hindi ko siya pinupuruhan dahil baka sakaling makumbinsi ko pa siyang sumuko at magbago. Pero nakaramdam na lang ako ng pagod sa kakailag sa mga atake niya ay wala talagang nabago. Nalubog na talaga sa kasamaan ang kanyang puso. Kaya wala na akong nagawa. Noong bumuka ang pakpak nito at lumipad sa itaas ko upang atakihin ako mula doon, ay hindi ko sinasadyang ikumpas pa itaas ang aking kamay. Nalusaw ang talim ng espada at naging tila lubid na latigo. Kumapit iyon sa leeg ni Ben na naroon sa itaas at kasalukuyang nasa anyong malaking paniki. Paghatak ko noon pa ibaba ay mabilis iyon bumulusok papunta sa akin. Isinalubong ko naman ang kuryenteng espada na nasa kaliwang kamay at tagos iyon hanggang sa kanyang likuran. Unti-unti na rin siyang tinupok ng kuryente at naabo sa harapan ko. Noong mapalingon ako sa ibang aswang ay nakita kong papasugod ang 5 pa sa akin ng sabay-sabay. Sinubukan kong iwas-iwas ang latigo papahiwa sa kanila. 3 ang tinamaan sa leeg at humiwalay ang ulo. Ang 2 naman ay nakayuko. Pero mabilis na akong tumalon ng mataas at sinalubong ng pagsaksak ang isa sa dibdib. Tapos noong bumagsak ay tinagpas ko rin ang leeg noong isa pa. Noong lingunin ko si Tingting ay saktong katatapos niya lang din sa mga aswang na kanyang kaharap. Galing ng bago mong armas, Kuya Lino ah! Wika niya pa. Oo nga nagulat din ako sa mga sandatang inilalabas. Muli namang sumagot si Tingting. Mabuti na lang, Kuya Lino, napunta yan sa'yo no? Kasi sayang talaga. Napakalakas pala niyan at maraming gamit. Tapos ginagawa lang pangkaraniwang kwintas ni Mariposa. Oo nga, kaya siguro mabilis lumipat sa akin noong mahawakan ko ang kamay ni Marie. Dahil gusto na rin ng Kaya Knight na magamit ang kanyang kapangyarihan. Kuya Lino, paano to? Ang daming bangkay ng aswang. Sabi ko naman, sige, susubukan kong utusan na tupukin din ng Kaya Knight. Kasi iyon namang ibang kinalaban ko ay tinupok niya. Ikinumpas ko na ang aking kamay paturo sa mga bangkay ng aswang. Isang maliit na guhit ng asul na kuryente ang lumabas mula sa kamay ko. Pero pagkarating sa katawan ng aswang ay nagliyab na iyon mula sa kulay asul na apoy. Inisa-isa ko na iyon hanggang sa maubos. Nagsalita naman si Tingting.
Kuya Lino, sila kapitan, papalapit. Agad naman akong napatingin sa unahan. Naroon na ang grupo ni kapitan, naglalakad papalapit sa amin. May mga dala silang armas. Hinintay lang namin ni Tingting na makalapit ang mga iyon. Sino kayo? Anong pakay nyo dito sa aming barangay? Tanong pa ni kapitan. Ako po si Lino. Ito naman kaibigan ko si Tingting. Naparito kami para tulungan kayo laban sa mga aswang na sumasakop sa inyong barangay. Sumagot naman ang kapitan. Alam nyo, hindi kayo nakakatulong. Dahil sa pagsunod ko sa kasunduan namin ng mga aswang, kaya walang kabaryo ko ang napiperwisyo. Sumabat naman si Tingting. Pero ano naman ang kapalit? Mga inosenteng dayo dito. Kahit kamag-anak ng mga taga rito ay ibinibigay nyo sa kanila. Sumagot naman si kapitan. Oo, handa akong gawin yon para sa mga kabaryo ko. Mas uunahin ko ang kapakanan ng sarili kong kabaryo kaysa sa mga dayong katulad nyo. Muli naman akong nagsalita. Pero kapitan, hanggang kailan? Paano kung wala na kayong maibigay sa kanila? Hindi nyo ba naisip na sarili mo na rin mga kabaryo ang gagawin nilang pagkain kapag wala na kayong maibigay? Alam ko yon! Pero sisiguraduhin kong makakahanap ako ng ibang mapagkukunan ng alay kapag wala nang napapadpad na dayo dito. Kaya umalis na kayo! Singhal pa ng kapitan sa akin. Pasensya na kapitan, hindi kami aalis dito hanggat hindi nyo binabago ang pamamalakad nyo. Dahil sa ginagawa nyo, ay wala na rin kayong pinagkaiba sa mga aswang na tauhan ng mga binabintura. Muli naman iyong nagsalita. Kung ayaw nyong umalis, ay wala na akong magagawa, kundi gawin ito! Wika pa ng kapitan, sabay baril sa dibdib ko, gamit ang 45 caliber. Napahakbang ako ng isa pa atras dahil sa pagkagulat. Kinuha ko ang tingga na dumikit sa aking balat sa dibdib, sabay sabing, Kap naman, nag-uusap pa tayo ng maayos. Babaril ka ng walang paalam? Binutas mo pa ang damit ko, kaunti na nga lang eh. Wika ko pa, sabay pitik ng tingga papunta sa harapan niya. Nagulat naman ang mga kalalakihan. Muling nagsalita ang kapitan. Tantarin niyo na ng bala! Sigaw pa nito, pero walang nakinig sa kanya. Hanggang sa may isang katamtamang edad na lalaki ang pumalo ng kahoy sa ulo ng kapitan. Sumubsob ang kapitan sa lupa at nawala ng malay. Palibhasa mga aswang ang nagbigay ng pera sa'yo para bilhin lahat ng boto dito. Kaya kapituko ka sa kanila. Sino po kayo? Tanong ko pa sa lalaki. Ako ang dating kapitan dito na matagal lang nanungkulan. Pero noong dumating yan, nagbago ang lahat. Marami siyang pera at nabili ang mga kababayan ko. Pero noong namuno sa pwesto ay wala namang nagawa kahit isang proyekto. Magmula ngayon ay ibabalik na natin ang dating patakaran. Hindi tayo magpapaalipin sa takot, lalo na sa mga aswang na yan. Wika pa ng dating kapitan. Ano? Sinong sumasang-ayon sa akin? Tanong pa noong lalaki. Lahat ng naroon ay nagtaas ng kamay. Malaya na kayong makakaalis, iho. Wika pa noon. Tapos biglang bumawi. Teka pala, iho. Isa kang mabaylan? Tanong pa noon sa akin. Opo. Baka pwedeng tulungan niyo muna kaming gumawa ng mga pangontra laban sa mga aswang. Sigurado akong may mga darating pang aswang sa mga susunod na gabi at mahihirapan kami lalo at aalis na kayo. Sinagot ko naman iyon. Sige po, handa kaming tulungan kayo na gumawa ng mga panlaban sa aswang. Tsaka sisikapin naming lipulin ang iba pang mga aswang sa mga kasunod na bayan para wala nang sumugod pa dito sa inyo. Maraming salamat, iho. Boyong, pakawalan mo na ang mga bihag na nasa kulungan. Ang mga wala pang mauuwian ay sa barangay na lang din patulugin. Bigyan ng damit na mapagbibihisan. Agad namang tumalima ang lalaking inutusan na sinamahan din ng iba pa. Bumalik na ng barangay hall ang lahat. Kami naman ni Tingting ay doon na natulog sa sasakyan.
para makapagbantay na rin kung sakaling meron pang susugod sa gabing iyon. Kinabukasan nga noon ay maghapon kaming naging abala sa pagtulong sa kanila na gumawa ng mga pangontra at mga armas na maipanlalaban sa mga aswang kung sakaling muling manalasa sa lugar na iyon. Lahat ng kalalakihan ay tinuruan na lumaban para maipagtanggol ang kanilang sariling pamilya. May mga bitag na rin na ginawa para sa mga aswang. Lumipas pa ang 2 araw na naroon kami sa San Vicente at tumutulong sa grupo ng bagong itinalagang kapitan. Ang dating masamang kapitan naman ay siyang ikinulong muna. Matapos ang aming naging misyon sa bayan na iyon, ay umalis na kami ni Tingting upang doon na magmanman sa bayan ng Victoria. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Muli ko lang pong uulitin ang aking kahilingan na mag-subscribe na kayo sa ating love story channel na ang pangalan ay Problema at Payong Kaibigan. Magsama-sama po tayong muli sa part 112. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.